health. Sabi niyo, health. Proverbs 15, kapag mataas yung emosyon niya at nag-desisyon siya, sigurado mali ang desisyon niya. Do not base your decision to your emotion. Amen. Tama po ba? Amen. Kapag galit na galit ka, sabi mo sa asawa mo, hiwalay na tayo. Kasi amen. Amen. Kapag masaya ka, huwag ka na magdedesisyon. Yung hyper na hyper ka, oh, thank you Lord, ibibigay ko yung bahay ko Lord sa'yo. Tapos naisip mo, pag binigay ko yung bahay ko, saan ako titira? Sobrang saya mo di po ba? Sobrang saya mo na hindi mo makontrol yung emosyon mo, binigay mo bahay mo, ngayon, pili ka na. When we are emotionally high and emotionally low, do not decide. At kung ang Panginoon, si Kristo, He is in our emotion, hindi tayo magdedesisyon ng mali. Tama po ba? Amen. Hindi tayo basta-basta gagawa, hahakbang ng mga bagay na hindi po natin pinag-iisipan. At pag pumasok yung isip po natin, hindi po yan emosyon. Emotion kasi is damdamin. Tama po ba? It is about our feeling. At marami ang mga nagsisisi dahil hindi nila na-control ang kanilang. Yun yung sinasabi kong health. And sa salita ng Diyos, sinabi ko sa Corinthians, our body is the temple of the Holy Spirit. Tama po ba? At kung templo ito ng banal na Espiritu Santo, nandito si Jesus. Tama. At kung nandito si Jesus, nandito kanyang banal na Espiritu Santo, mamumunga ang Espiritu Santo sa atin. And the fruit of the Holy Spirit is self-control. Amen. Bakit? Pinagpaplanuhan niya. Kung magtatayo siya ng isang structure, iisipin niya, kailan magsisimula, may sapat ba akong budget, sino ang magtatrabaho. Bakit? Kasi kapag pinasimulan mo yun, nang base lang sa emosyon mo, tara na, tapos makita mo, ay kulang pala yung pera natin, hindi mapapatapos yung structure na yun, sasabihin nila, tingnan mo yung taong ito. Di po ba? Amen po ba? Yun po yung sinasabi po natin. Then, Christ must be in our emotion. Kung malungkot ka, huwag ka muna magdedesisyon. Hello? Gusto ko na talaga hiwalayin, Joe. Christ must be in our emotion. A. Mabilis lang po ito. Nasaan na po tayo? A na tayo. Kasi Christ must be in our hearts. So, akalatin po yan. Kung baka hindi nyo napapansin. H, health, E, emotion, A, attitude. Philippians 2:5, you must have the same attitude that Christ. Kaya, walang Kristiyanong mayabang. Sabihin mo, walang Kristiyanong mayabang. Walang Kristiyanong mayabang. Parang hindi po kayo kumbisido. Sa talit, parang nasasaktan ako mas para sa sinasabi. Sabihin mo, let this attitude na maging kagaya ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ko, hindi ako nagtatakang pagpapalahin ka ng Panginoon. Hindi ako nagtatakang pauunlarin ka ng ating Panginoon. Hindi ako nagtatakang pasasaganahin ka ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, manatili po tayo mapagpakumbaba. Amen. Amen. Feet still on the ground. On the ground, ibig sabihin, nakatapak ka pa rin, nakatungtong ka pa rin. Tingnan natin yung next verse. Will continue to lift you up. Hello? Simple. In order for you to be up, you need to go down. If you want to be down, go up. Ibig sabihin, kung gusto mo bumagsak, magmayabang ka. Pero kung gusto mo na mantiling umuunlad, tinataas ng Panginoon, magpakumbaba ka. Let this attitude, Christ must be in our attitude. Kaya dapat walang Kristiyanong mayabang. Amen. Kristiyanong mayaman lang, walang mayabang. Hello, Brad. Ito,
mapapahumaba. Itang mabang kapamurin bagok. Yung parang in abundance. Pero kapatid, kung gusto mong ma-enjoy ang pagpapalang ito, have the right attitude. Ano yun? Magpapababa ka. Kasi lahat naman na meron tayo, galing sa Panginoon. Amen. Lahat yan galing sa Panginoon. Yun po ay mga pinagkatiwala lamang sa ating ng Panginoon. Then, nandiyan pa po ba kayo? Parang excited na kayo sa surprise mamaya. Pero saan mo naman, pastora? Nasa karapatan. May T pa niya, tapos may S pa. Kasi hearts, plural may S. Meron mga Christmas. Kasi magiging our response. Mga bagay na gagawin natin, papasok muna sa isip po natin. Kaya nga sabi ni Joyce Meyer, the battlefield is in the mind. Sa isip mo. Na-bless ako sa sabi ni Taida kanina, sabi niya, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kaya nga, let that be our thought. Yung anything that exalts itself against the knowledge of Christ. Lahat. Kaya sabi niya sa Philippians, no, sabi niya, ang tunay na may alam, ito, ginagawa ko ng quota, sabi niya, ay yung may kaisipan sa mga bagay na dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Whatever is true, whatever is just, whatever is pure, di ba sa English sabi niya, think on all these things. Isipin ninyo, kung ang mga bagay na sumasagi sa isip natin ay alam natin hindi galing sa Diyos, dun pa lang, Satanas, huwag mo akong i-influensyahan, hindi ka magtatagumpay. Sinabi niya, huwag ka na lang umatin. Excuse ka, napakalayo mo naman. Buti nga, hindi pa sa bundok-bundok tayo yung sumasamba. Noong una mga panahon, bundok pa yung pinupuntahan nila. Malbalhati doon sa talento ang binigay ng Diyos sa iyo. Kapatid, kaya nga mayroong kantang, kung mayroon lamang kung 1,000 buhay. Sabi ng kumanta, hindi ako magkakalit, lahat sa iyo bibigay. Pero isa lang, Lord, kaya kahit isa lang, gamitin mo, kunin mo, malwalhati ka. Doon sa isang buhay na mayroon tayo, nagagamit mo ba ito sa kapurihan ng ating buhay? Where does Christ lives? Christ must be in our hearts. Sa ating mga puso.